questions. 7. Last Last 2 two questions. Okay, thank you. Miss Jed, UNTV. Evening Jed? po, VP. Hmm. Yes po. Apo. Hmm. VP, tanong ko lang po, what do you think would stop all these seemingly attacks against you po? Ay, hindi na, ma'am, hindi yan titigil hanggang sa 2028 election. Naiintindihan ko na yan ngayon. Noong una, hindi ko actually naintindihan. Pero noong bumisita ako kay former Senate President Manny Villar, bumisita ako sa kanya. And siya yung nagpaintindi sa akin. Sabi niya, you're number 1 in the race for presidency 2028. Sabi niya, hindi na yan titigil hanggang sa election day ng 2028. In fact, iyan yung concern ko, ma'am. Kasi I will be viable for the next 4 presidential elections. And my fear is hindi siya titigil for the next 4 presidential elections. Okay po, VP. Okay, last question. So yes, Kuya Henry, yun. Kuya Henry, Hindi nandiyan ka na pa? titigil yan, ma'am. Kuya Henry. Okay, wala, naputol. So, last question is from Haji. Brigada News FM. Haji? Hi ma'am, may gabi Dito po. yung titigil sila. Ito ba? Alright, May gabi. yes. Madam Vice President, you've mentioned about the AKAP, the AIX as a Ito, form maganda of ito, mga bayan, vote AKAP. buying. So does it mean po ma'am na dapat po are you saying na dapat itigil na po yung pagsasagawa po nitong tinatawag na BPSF or Bagong Pilipinas Servicio Fair, since you've mentioned na yun nga po nagpunta ng Samar si speaker for the BPSF, ma'am? Well, yes, that is a matter na dapat pag-usapan ng executive department. Kasi clearly, ginagamit naman kasi talaga siya sa vote buying. In fact, noong nakaraang barangay elections, meron akong kausap na isang member ng House of Representatives. And then natanong ko siya, sabi ko, magkano ba yung suporta mo sa mga barangay candidates? And then, sinabi niya, no, I don't give. Binibigyan ko lang sila ng allotment ng wala pang AKAP on binibigyan ko sila ng AIX and tupad. So, clearly, sa ganun, meron ng parang some sort of admission from a politician na ginagamit siya for vote buying. In fact, noong nakaraang election din ng barangay election, merong nag-file ng case talaga, 'di ba, sa Davao Region kasi ginamit siya pambayad sa mga botante. Ako po. Well, kung ako ang presidente, hindi ako papayag ng ganyan. Kasi para saan ba yan? Di ba para sa mga individuals in crisis? At para sa mga kapos? Ang dami-dami kayang nakakatanggap na hindi in crisis and hindi kapos. In fact, sabi nga nung DSWD, bago lang, di ba? Nagpalabas sila ng news item. Sinasabi niya doon, wag i-politicize ang pamimigay noong kanilang ayuda. GC, I see that certain Dodi and Kat Domingo naka-raise yung kamay nila. Gusto mo ba sila Nandun na ako, sorry. Or Dana po si Kat. Kat is done. Okay. Okay. Dodi? Okay. Oh, sige. really? Last question. Yes, hello BP. Oo, may Dodi na oo. Yeah. Okay, so citizen lang ako, average citizen, average voter. So obviously, hindi naman talaga in aid of legislation yan. Tama kayo, BP. And para sa akin kayo yung kaunang nabudol ni BBM. Election pa lang, alam natin by 2028 kung sino susunod, and alam natin lahat kung anong gagawin ng mga yellow and left para ma-prevent yan. Pero look at us now. Ngayon sa bansa natin na nagiging voice of reason,
ito mga left. Mga left, something is wrong, di ba? Ang ako lang, ma'am, is hindi naman seryoso, pero you think may sibling rivalry itong si Senator Amy at BBM? Kasi ini-expose at na-expose tuloy yung leadership ng kapatid niya. Yun lang, ma'am. Magandang tanong to ah. Hello? Well, hindi ko alam yung hindi ko alam yung sibling rivalry. So wala akong personal knowledge sa sibling rivalry. I can only answer for sa pamilya namin, sa Duterte family. Kaming magkakapatid, wala kaming sibling rivalry. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Actually, Sir Dodi, Yeah, thank for you. pointing that out. Thank you. Laban lang po. Ma'am, For pointing out na ano. ma'am, may last follow-up si Haji from Brigada News FM. Haji, Yes, JC. pasok niyo na yung, Haji, your last Yeah. follow-up. Opo, yes, Madam Okay. Vice President. Lastly, ma'am, sorry, I clarify ko na po kasi I need to ask this kasi nabanggit po ninyo kanina na you're planning na po as hanggang at least until Christmas or until the New Year kasi parang part to ng planning ninyo na baka sakali na or your expectations would be baka abutin ng ganun po katagal yung contempt order ng since yung mga congressman po yung nagsasabi kung hanggang ilang araw. Pero ma'am, sorry po pero may mga gamit na po ba kayo until at least Christmas sa House of Representatives po? Since indefinitely you were allowed naman po ni Kong Pulong na magstay. Yes, meron akong gamit dito. Actually, ang problema kasi dito, hindi ako nakapaghanda ng maayos. Kagabi lang kasi during our meeting, my meeting with Yusek Lopez na bring up na based on the timelines of Ilocos 6, the case Ilocos 6, umabot sila ng Pasko, umabot sila ng New Year. But nagpabili na ako kanila ng tali kasi dito na lang ako maglalaba. And then dito ko na lang din i-dry yung clothes ko. Gusto Medyo sampay. madami naman akong t-shirt na nadala. So pwede pa siya. Paulit-ulit lang. Kasi uniform naman yung dinala ko eh. So hindi siya halata na paulit-ulit. Kasi uniform siya ng OVP lahat. Opo. Galing And yung naman day-to-day ah. activities nyo po, ma'am, as Vice President, ay dyan po kayo mag-office, kumbaga. Yes, kanina I did a Zoom meeting. Si Yusek Lopez din, binigyan na namin siya ng Wi-Fi so she can do the Zoom meetings. Actually sa sa OVP, karamihan online meetings kami karamihan doon. Bihira yung in-person meetings namin. Doon naman sa mga na-cancel na mga activities, ang ginawa namin ay gumawa kami ng mga video messages. Ginawa namin kanina 3, and then we have pending 17 video messages that we will do in the next 2 days. Dagan kayo salamat, ma'am. Okay. Okay, that wrap ups our Thank you, press briefing for Sir the Jay. opening meeting. Sina? Madam VP, sorry po. Meron pong one question lang from one vlogger po, PJ Galbot po. Baka pwede po natin i-entertain lang. PJ Galbot po. PJ, are you there? Oh, yeah. Yes. Opo, sige. Sa vloggers tayo, Si okay. AJ ah. Di boss, PJ? Andiyan po ba boss siya? AJ ang gawain. Or Taga kung hindi po Cebu si yun AJ, si MJ Cambao, is he here? ah. Ayun, Si si MJ, MJ do you have any Cambaw questions din mga for bayan. Madam VP? Go. Alright, so mukhang wala po. Pero meron Naku pa po, po sayang. raise ng hand eh. Okay. Are we going Sayang, to... Ay, sino po? Ayun po si EB Galbot po. Yun. Hi, Sir, VP. Yun. Taga Cebu yan kabayan. 1, 2, Magaling yan. Opo. Yes. Ay, Inday, may gabi, Inday. Yes, Sara. last question, sir. Ay, from Cebu, Liluan. The Opo, land of sir. the Castos. Day, how Maayong gabi. yes, mayong gabi. How is the family, no? Your husband, Mans, and the children, and PRRD dealing with what has been going on
for the last 24, almost 36 hours na with you there in the house, and your plan actually to stay there for a while until about after the new year of 2025. Yes, sir. Opo. So as long as merong detain na OVP personnel, kung saan man yon sila ma-detain, our preparation is lalapit ako doon sa kanila so that I can visit them every day para hindi ako nagbabiyahe ng matagal on the road. And then I can do a lot of things as well dito sa office. CPRD, hindi pa kami nagkausap, but knowing PRD, baka nga gusto nun pumunta dito. Kaso isa lang yung sofa dito, kaya hindi pwedeng pumunta si President Duterte. My husband, nag-text siya kanina, nagtanong siya kung ano yung mga kailangan ko, and then I told him na ano naman, kompleto naman yung mga gamit ko dito, so walang problema. And then sa family na naman kasi namin, sir, kapag merong isang parent na wala sa bahay, we always do a video call every night. So meron kaming ganun every night, basta merong isa sa amin na wala sa bahay. So meron kaming communication or meron kaming family discussion every night. Ang hindi ko pa lang nasabi sa mga bata is kung nasaan ako ngayon. Kasi ang expectation nila ngayon nasa Cagayan de Oro ako. But tonight, during our video call, sasabihin ko sa kanila kung nasaan ako. Especially so that yung isa sa mga anak ko, ninang niya, si Yusek Zulaika Lopez. The only ninang. Kasi ano lang yung godparents niya. Isang ninong, isang ninang. And they're very close, yung anak ko tsaka si Yusek Lopez. So I expect her to understand kung bakit nandito ako. But mag-usap kami mamaya. Nay, follow-up question na lang, no? You mentioned Thank you. Baka pupunta si PRRD dyan. Yes. What if maraming mga supporters mo ang gusto na rin pumunta dyan sa Batasan, mga ordinary Filipinos? Yes. Yan din madami actually nag-text sa akin, sir, na gusto nila pumunta. And then sinasabihan ko sila na wag na kayo pumunta. Alam ko lahat ng mga tao ngayon ay kulang ang kita, kulang ang hanap buhay. Sabi ko sa kanila, tumutok na lang muna kayo sa mga trabaho ninyo para maganda or masaya yung Pasko ng mga pamilya ninyo. So yan yung lagi ko sinasabi sa mga tao na sinasabi nila na pupunta sila dito. And then meron ding one or two politicians na nagsabi na pwede ba silang bumisita dito. And then I told them na bisita na lang siguro sila sa office hours na ang House of Representatives. So wag during weekends kasi wala namang opisina dito, and wag after office hours. Thank you, Day. I'm sorry. Makakapunta kayo? VP Sara? Hello? VP Sara, sorry, I have to ask a question. Yes, ma'am. Your father po, si former President Duterte, Sino to? po, when he attended the Quadcom hearing po before, no? And you were there. Opo. So, si PRRD po, he took the oath po when he attended the Quadcom hearing tungkol nga po dun sa EJK po nung patayin sa kanyang Jaguar. And during our ambush interview po after that, sinabi niya, he is urging you to do the same din sana. So far po ma'am, kasi yung ma-attend po ngayon na OVP officials have no personal knowledge po regarding the confidential expenses, and ang itinuturo nga po nila na ay ang special disbursing officers and chief of staff and kayo po na may nakakaalam nga po dito sa confidential funds. So yung lawmakers po right now are still very hopeful that you will attend the hearing, explain and answer the questions po about the over 600 million confidential funds ng inyong opisina at paano po ba talaga ginasta itong pondo po ng taong bayan. Marian, last question, wrap up here. Kindly wrap up. Okay. Yes. Okay. Yes, nagets ko. Unang point mo is sumagot sa mga
members ng House of Representatives. Sinabi ko na kanina kung bakit ako hindi sasagot sa members of the House of Representatives. Dagdag ko lang doon na the power of the purse is the power to give or take away money. Hindi sila ang nag-audit ng utilization na ang government funds. Yan ay exclusive domain ng Commission on Audit. Yan ang sinasabi namin lagi. Sumasagot kami, nagko-cooperate kami sa Commission on Audit. Kahit pa we feel na sinasabihan na ang Commission on Audit ng mga House of Members, some members of the House of Representatives kung paano mag-audit, nandoon pa rin kami sa full cooperation sa Commission on Audit. Sabi ni PRD na yun din ang gagawin ko, mag-oath ako and mag-attend ng hearing. As I said, umattend ako. Hindi lang ako nag-oath because meron akong objection sa unconstitutionality ng rules ng House of Representatives. Pero in an inquiry in aid of legislation, does it matter kung may oath o wala yung tao? Nandyan yung tao as a resource person. You're there to ask them information para makakraft ka ng batas. So, does it matter kung naka-oath siya or hindi? Kasi pwede mo, you as a legislator, you have to sift through all the pieces of information that were given, diba? Hanapin mo ano ba ang dito relevant, ano bang hindi relevant para ka makagawa ng batas. Pero hindi naman kasi ganun nang nangyayari. Ang ginagawa nila, they're taking on the role of a prosecutorial investigation. And pagdating naman kay PRD, he's already a former president. So, sabi nga niya, di ba, huwag kayo maniwala sa akin kasi vice president lang ako. Hindi ako maniniwala sa kanya kasi former president siya. Hindi naman siya incumbent president. Alright, I think that's it, no? Ma'am, okay na po ba? Thank you! Maraming salamat po. Salamat. Salamat. Bye-bye. Thank you! Thank you Ma'am, po. Thank you, po, ma'am. Tracy! God bless Thank po you, kayo sa inyo lahat. Pebbles! And Thank thank you you, DDS communications team.